ayan na nga ba? Shoot! Oh, di ba? Galing ko mag-shoot, di ba? Pero itong pag-uusapan natin, ibang shooting ang nangyari dahil lang sa pagbabasketball. Kahapon nga, usap-usapan ang pagsuko sa polis ng PBA player na si John Amores matapos mahuli cam na namaril ng isang lalaking nakainitan daw sa basketball. Makikita sa kuha ng CCTV ang pagbaba sa motorsiklo ni Amores na may dalang barel. Dali-dali niyang hinabol ang isang lalaki at saka pinaputukan. Ano bang sinasabi ng batas tungkol dyan? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, sa kasong to, mabuti na lang hindi tinamaan ang target. Ano ba ang posibleng kaso at parusa sa mga attempted na paghaharm tulad nito? Naku, ito lang ang masasabi ko. Dahan-dahan sa pag-handle at pagputok ng mga barel at talagang posibleng kaso ang pwedeng kaharapin nyo rito. Halimbawa, yung magpuputok ka ng barel in public dahil wala lang, gusto mo lang manggulo, di ba? Yung pawaputok ka, ito ay posibleng kaso ng discharge of firearm under Article 254 Paragraph B at may penalty of arresto mayor in its maximum period, which is 4 to 6 months na kulong. Dati alarm and scandal lang ang tawag natin dito. Yung magpaputok ka naman ng barel sa isang tao, wala kang balak na patayin o tamaan siya, gusto mo lang siya takutin. Nako, discharge of firearm naman yan under Article 254 Paragraph A na mas mabigat ang penalty na pwedeng umabot ng 6 months hanggang 4 years and 2 months. Siyempre, kung barilin mo ang isang tao na mukhang may balak na patayin siya, nagiging attempted homicide na at posibleng kulong na hanggang 6 na taon. Pero, hindi lang yun ang kailangan natin i-check. Kailangan din i-check ang paggamit ng isang firearm. Napaka-importante nito. Kailangan nyo i-check, may lisensya ba to? Tandaan, kailangan na lisensyado ang firearm at kailangan din na may lisensya na dalhin ito sa labas ng bahay ninyo. Kung minsan, talagang mas mataas ang penalty for illegal possession of firearm kesa sa krimen na nagawa habang gamit ito. Halimbawa, ang penalty for illegal possession of an unlicensed firearm na pistol ay hanggang 12 years ayon sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So, dahan-dahan. Sa pantanong, may nauna ng insidente na kinasangkutan ang player na to kung saan may sinuntok naman siya. Ano po ba ang sinasabi ng batas sa isang tao na ilang beses nang nasasangkot sa mga gulo? May epekto ba ito sa recent case? Nako, actually, in relation to this guy, hindi lang siya minsan nasangkot sa suntukan. Meron isang basketball game laban sa St. Benilde na after that, meron nga nag-reach out na high government official, di ba? At sinabi, we're behind you. Pero, meron din isang laban sa UP Maroons, na preseason game na actually kinasuhan siya for physical injuries kasi medyo malala ang naabot na physical injuries ng player natin. Pero wala pang nangyayari sa kaso na to, pending pa rin. Nabanggit ko to kasi usually ang pagsangkot sa ibang gulo nakakaapekto lamang sa kaso kung merong conviction by final judgment dun sa ibang kaso. Ang tawag dito ay recidivism, which is an aggravating circumstance, pero kailangan nga ay nahusgahan na sa ibang kaso of a similar nature. Pero sa alam ko nga, na-filean siya ng kaso for physical injuries, pero wala pang nangyayari sa kaso, wala pang final judgment. Pero kung isang tao ay isang recidivist, para kasing may pattern o propensity ka for committing certain crimes. Kaya ito ay nasa listahan ng ating aggravating circumstance. So yan talagang init ng ulo, tandaan ninyo, whether it's on the road or whether it's on the basketball court, wala po talagang magandang pagpupuntahan yan. At kailangan din ay matuto na tayo sa ating mga nagdaang pagkakamali. Kapag nabigyan ng bagong pagkakataon na magbagong buhay, nasapin at lubusin. So those are my words of wisdom. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby.